Mainit ang umaga noong May 13, 2015 sa Valenzuela City. Sa loob ng isang rubber slipper factory, nagsimula ang araw tulad ng kahit anong ordinaryong araw ng trabaho. May mga kamay na abala sa pagdidikit ng goma, may mga matang pagod ngunit patuloy pa rin na nagmamasid, at may mga kwentuhan tungkol sa sahod, pamilya at kung paano pagkakasyahin ang kinikita. Walang sino man ang nag-isip na ito na ang huling araw nila. Sa isang sulok ng pabrika ay mayroong nagwe-welding, isang routine task, isang maliit na bahagi ng operasyon. Ngunit minsan, hindi kailangan ng malaking pagkakamali para magsimula ang isang trahedya. Minsan, sapat na ang isang spark para simulan ito. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang pabrikang ito ay magiging sentro ng isang malagim na trahedya. At para sa 74 na manggagawa, ang araw na iyon na pala ang kanilang huling araw na makakasama nila ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa'yo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand ang mga tao sa likod ng balita. Because behind every headline, there's a family, a life, and truth that deserves to be brought to light. If you are into real stories narrated in Tagalog in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang buong pangyayari sa Kentex Factory Fire, mula sa simula ng sunog hanggang sa mga pagkukulang na natuklasan at sa mga tanong na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa mga pamilya ng mga biktima. Ito ba ay isang aksidente o isang trahedyang pwede naman sanang naiwasan? Dahil habang sinusuri natin ang mga detalye, isang bagay ang unti-unting nabibigyan ng linaw. Hindi lang basta-bastang sunog ang pumatay sa 74 na katao, kundi mas malalim pa. Ang Kentex Manufacturing Corporation ay gumagawa ng rubber slippers, kabilang ang produksyon para sa kilalang brand na Havaianas. Ang pabrika ay bahagi ng isang compound kung saan magkakalapit ang mga gusali at limitado ang espasyo para sa pang-araw-araw na operasyon at pagkilos. Mahigit 100 manggagawa ang nasa loob ng factory noong araw na iyon. Marami sa kanila ay hindi direktang empleyado ng Kentex, kundi naka-hire sa pamamagitan ng contractual agreements, isang setup na legal sa ilang aspeto, ngunit matagal nang kine-question dahil sa kakulangan ng seguridad at proteksyon para sa mga manggagawa. Para sa karamihan sa kanila, hindi ito pansamantalang trabaho. Ito ang bumubuhay sa kanilang mga pamilya, mga magulang, mga anak, mga taong umaasa sa kanila. Ngunit ang hindi nila alam, ang lugar na pinagtatrabahuhan nila ay may mga panganib na patagal na palang naroroon. Bandang 11:00 ng umaga, nagsimula ang welding activity sa loob ng pabrika. Ayon sa investigasyon, ang mga spark mula dito ay tumalsik at tumama sa mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng tsinelas. Kabilang ang adhesives at solvents na madaling magliyab. Mula sa isang maliit na ignition point, mabilis na kumalat ang apoy. Ang kombinasyon ng flammable materials at enclosed space ay nagpalala sa sitwasyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang makapal na usok ay nagsimulang kumalat sa buong lugar. Dito na nagsimulang magpanik ang mga tao. Sinubukan ng mga manggagawa na lumabas. Ngunit, habang hinahanap nila ang daan palabas, napansin nila ang isang kritikal na problema. Hindi pala madaling makalabas sa factory na yon. May mga exit na hindi agad nakikita. May mga daanan na nahaharangan ng mga materyales at may mga bintana na may grills. Habang lumalala ang usok,
unti-unting nawawala ang visibility. Ang paghinga ng mga tao ay nagiging mas mahirap sa bawat segundo. Hindi lahat ay naabutan ng apoy, ngunit marami sa kanila ang naabutan ng usok. Nang dumating ang mga bumbero at tuluyang makontrol ang sunog, isang mabigat na katotohanan ang bumungad sa loob ng pabrika. Maraming katawan ang natagpuan na magkakalapit, indikasyon na sinubukan nilang manatiling magkakasama sa huling sandali. Ang ilan ay nasa mga sulok, ang iba ay malapit sa mga exit na hindi na nila nilabasan. Ayon sa opisyal na bilang, 74 na katao ang nasawi. Sa labas, naghihintay ang mga pamilya. Ang bawat minuto ng paghihintay ay puno ng pag-asa at takot, hanggang sa ang pag-asa ay unti-unting napalitan ng kahindik-hindik na kumpirmasyon. Sa investigasyon ng Department of Labor and Employment at iba pang mga ahensya, natuklasan ang ilang seryosong paglabag sa safety regulations. Kabilang dito ang kakulangan sa fire safety measures gaya ng sprinkler systems, maayos na ventilation at sapat na fire exits. May mga bahagi ng pabrika na hindi sumunod sa building at safety regulations. Bukod dito, nakumpirma na ang paggamit ng labor-only contracting kung saan ang contractor ang itinuturing na employer sa papel kahit ang aktwal na trabaho ay para sa mga pangunahing empleyado ng kumpanya. Ang ganitong setup ay madalas nagre-resulta sa mas kaunting proteksyon para sa mga manggagawa. Matapos ang insidente, sinampahan ng kasong kriminal ang mga opisyal ng Kentex Manufacturing Corporation, kabilang ang may-ari nito, pati na rin ang kontraktor na sangkot sa operasyon. Sa mga kasong isinampa, kabilang ang paglabag sa occupational safety and health standards at ibang pang labor-related laws. Tinukoy ng mga investigasyon na may pananagutan ang pamunuan sa kakulangan ng safety measures sa loob ng pabrika. Noong 2018, naglabas ng desisyon ang Valenzuela Regional Trial Court kung saan hinatulan ng ilang opisyal ng kumpanya at kontraktor. Napatunayang may paglabag sa mga batas na naglalayong protektahan ang kaligtasan at karapatan ng mga manggagawa. Bilang resulta, ipinataw ang mga parusa na kinabibilangan ng pagkakakulong at obligasyon na magbayad ng danyos sa mga pamilya ng mga biktima. Gayunpaman, ang kabuuang proseso ng hustisya ay naging mahaba at komplikado. May mga apela at para sa maraming pamilya, ang naging hatol ay hindi sapat upang tumbasan ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang epekto ng trahedya ay malalim at pangmatagalan. Maraming pamilya ang nawala ng pangunahing pinagkukunan ng kita. Ang iba ay napilitang huminto sa pag-aaral, habang ang ilan ay patuloy na lumalaban sa araw-araw na gastusin. Sa mas malawak na antas, ang Kentex Fire ay naging simbolo ng mas malalim na problema sa labor conditions sa bansa. Nagbukas ito ng mas matinding usapin tungkol sa workplace safety, enforcement ng batas, at ang sistema ng contractualization. At para sa marami, isang tanong ang nananatili. Kung naipatupad sana ng maayos ang mga regulasyon, may 74 pa kayang buhay ang sana ay nandito pa rin ngayon. Lumipas ang mga taon matapos ang Kentex Factory Fire, pero hindi natapos ang panawagan para sa hustisya. Hanggang ngayon, may mga grupo mula sa simbahan at sektor ng paggawa na patuloy na nagsasalita. Ayon sa kanila, ang trahedyang ito ay hindi lang isang isolated na insidente, kundi malinaw na senyales ng mas malalim na problema sa kaligtasan ng mga manggagawa sa bansa. Ilang taon matapos ang sunog, iginiit ng mga organisasyon tulad ng Church People Worker Solidarity na ang nangyari sa Kentex ay patunay ng seryosong kakulangan sa pagpapatupad ng occupational safety standards. Para sa kanila, kung walang konkretong pagbabago, may posibilidad na maulit ang ganitong trahedya.
Ayon kay Father Rudo Abaw, isa sa mga convener ng grupo, ang Kentex Fire ay nananatiling isa sa pinakamabibigat na halimbawa ng paglabag sa karapatan at kaligtasan ng mga manggagawa. Kasama ang mga pamilya ng mga biktima, patuloy nilang hinihingi hindi lang hustisya, kundi mas matibay na proteksyon para sa mga empleyado. Isa sa mga pangunahing isyong patuloy na binabanggit ay ang contractualization. Para sa maraming labor groups, ang ganitong sistema ay naglalagay sa mga manggagawa sa mas alanganing sitwasyon. Kulang sa seguridad, kulang sa benepisyo at mas exposed sa unsafe working conditions. Hanggang ngayon, nananatiling mainit ang usapin tungkol sa labor practices at workplace safety sa Pilipinas. At para sa marami, ang Kentex Fire ay hindi lang alaala ng nakaraan, kundi babala sa kasalukuyan. Kaya ang trahedya ng Kentex Factory ay hindi talaga natapos noong 2015. Dahil hanggang ngayon, dala pa rin ito ang tanong kung ligtas na ba talaga ang mga manggagawang Pilipino. 74. Hindi lang yan basta numero. Hindi lang yan statistic sa balita. 74 na tao yan na may mga pangarap, may mga pamilya at may inuuwi ang nakaasa sa kanila. Mga taong pumasok lang para magtrabaho pero hindi na nakabalik pa. At kung iisipin mo, hindi naman nila pinili yun. Wala namang gustong matrap sa sunog, walang gustong mamatay dahil lang sa kakulangan ng safety. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Hindi dahil sa isang simpleng aksidente, kundi dahil may mga bagay na hindi inayos. May mga responsibilidad na pinabayaan. At hanggang ngayon, may mga pamilya pa rin na naghihintay, hindi lang ng hustisya, kundi ng kasiguraduhan na hindi na ito mauulit pa. Kasi kung wala tayong natutunan, kung pareho pa rin ang sistema, kung may mga manggagawa pa rin pumapasok araw-araw sa delikadong lugar, then what changed? Ilang 74 pa ba ang kailangan bago nating sabihing sapat na? Sa bawat kwento na tulad nito, may choice tayo. Kalimutan o alalahanin, manahimik o maningil. Dahil ang totoo, ang sunog sa Kentex matagal nang naapula. Ngunit yung dahilan kung bakit nangyari yon, hanggang ngayon ay hindi pa. Ang Kentex Factory Fire ay hindi lamang isang trahedya ng nakaraan. Isa itong paalala ng halaga ng bawat manggagawa at ng responsibilidad ng mga institusyon na tiyakin ang kanilang kaligtasan. Hindi sapat na maalala lamang ang nangyari. Ang mas mahalaga ay kung paano ito magsisilbing babala. Dahil sa bawat isa sa 74 na biktima, may mga kwento ng pangarap ang naputol, may mga pamilyang naiwan, at may sistemang kinailangan baguhin. Sa Truth Files, patuloy nating ibinabalik ang mga kwentong ito, hindi para ungkatin ang trahedya, kundi para siguraduhin na hindi na makakalimutan ang mga biktima, at higit sa lahat, para hindi ito maulit pa. If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, you can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat ka palagi. God bless.